Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong maitatapang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang nami sel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Mary Grace Artizuela mula sa PNP Anti-Cybercrime Group. Maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. At narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Kuha sa video ng isang netizen ng isang umano'y jumper boys na naaktuang nagsusunog ng mga kable ng kuryente sa Tondo, Manila. Agad namang naaresto ang mga ito matapos rumisponde ang mga pulis Maynila sa naturang insidente. Nakatutok dyan si Police Staff Sergeant Leonel Morfon. Isang netizen ang nagbahagi ng video na nagpapakita ng ilang jumper boys sa kahabaan ng Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila. Ayon sa investigasyon, naaktuhan umano ang mga sospek habang sinusunog ang mga kable ng kuryente o copper wires sa nasabing lugar. Kaagad silang inaresto ng mga responding pulis at ipinaalam ang kanilang mga karapatan. Sa tuloy-tuloy na operasyon ng mga pulis Maynila noong April 29, 2026, bandang 1:00 ng hapon, sa isang barangay sa Tondo, naaresto ang isang 22 anyos na sospek na kinilalang si alias Igme at isang minor de edad. Nakumpiska mula sa mga sospek ang isang bungkos ng sinunog na copper wires. Kasalukuyan namang nasa kustodiya ng Rahabago Police Station ang sospek na nahaharap sa reklamong paglabag sa Section 48 ng Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Habang ang minor de edad naman ay na-turn over sa Reception Action Center o RAC ng Manila Department of Social Welfare kasama ng kanyang magulang para sa kaukulang proseso o interbensyon. Mula dito sa Manila Police District, ako si Police Staff Sergeant Lionel Morpon, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Morfon. Pinakilos ng Philippine National Police ang mahigit 7,300 security personnel bilang bahagi ng komprehensibong seguridad para sa ASEAN Summit 2026. Magbabalita dyan si Patrolwoman Sari Bernales. 7,300 na tauhan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang pinakilo sa ginanap na send-off ceremony noong Mayo 2 sa Central Visayas bilang bahagi ng pinaigting na paghahanda para sa ASEAN Summit 2026. Pinangunahan ni Police General Jose Melencio Nartates Jr. kasama ang Philippine National Police Directorial Staff ang pag-activate ng Task Group Central Visayas sa ilalim ng Committee on Security, Peace and Order and Emergency Preparedness and Response. Nagsagawa rin ang aerial inspection ng PNP Chief upang tiyakin ang kahandaan ng mga kritikal na lugar, ruta at venues na pagdarausan ng mga aktibidad. Katuwang ng PNP sa deployment ang Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Department of Health at Office of Civil Defense. Saklaw nito ang site security, traffic at convoy management, coastal at airspace monitoring,
emergency medical services at mabilisang pagtugon sa anumang insidente. Samantala, nananawagan ng Philippine National Police sa publiko na makiisa at sumunod sa ipinapatupad na seguridad at traffic measures sa panahon ng ASEAN Summit. Mahalaga ang kooperasyon ng bawat mamamayan upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng lahat, habang inaasahan ang pagdating ng mga delegates at leader mula sa iba't ibang bansa. Ang tagumpay ng nasabing pagtitipon ay nakasalalay hindi lamang sa mga otoridad, kundi sa aktibong pakikiisa ng buong sambayanan. Mula rito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. Nakisang Philippine Police Community Affairs and Development Group sa isinagawang job fair sa Quezon City bilang bahagi ng pagdiriwang ng Labor Day at patuloy na pakikipag-ugnayan sa komunidad. Yan ang balitang hatid ni Patrolman Edwin Baris. Sa kamay ng otoridad ang isang 31 anyos na lalaki na kinilalang si Charles matapos Magandang araw, bagong Pilipinas, Patrolman Edwin Baris ng Police News Network. Nakisa mga membro ng Community Affairs and Development Division ng PICAG sa isinagawang job fair dito sa May Center sa Quezon City. Nagsagawa rin na ang CAD-PICAG ng distribution of IEC materials tungkol sa RA 9262 o Violence Against Women and Their Children Act at Crime Prevention Safety Tips. Aabot naman sa mahigit 165,000 na alok na trabaho sa mga manggagawang Pilipino ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Isinagawa ang mga job fair sa iba't ibang panig ng bansa, kabilang ang mga pangunahing lungsod kung saan inaasahang dadagsa ang mga aplikante. Ayan, nagpapasalamat po ako sa event na to na job fair ngayong May 1 dahil katulad ko na makapaghanap po ng mga trabaho lalo na po yung mga fresh graduate, nabibigyan po sila ng pagkakataon. Katulad ko na kahit walang experience ay magkakaroon po sila ng work. May chance ako. Ayun lang po. Maraming salamat po. Kapansin-pansin din ang presensya ng Quezon City Police District sa naturang lugar upang masiguro ang seguridad at kaligtasan ng bawat mag-a-apply ng trabaho. Layunin ng PNP na masiguro ang mapayapang pagdaraos ng mga aktibidad at agarang maaresponde sa anumang posibleng insidente. Kami, ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas ay nakikiisa sa 124th Labor Day anniversary dito sa MICE Quezon City. Ang PNP ay nandito upang makiisa sa mga nag-a-apply sa job fair ng DOLE dahil kami ay naniniwala na ito ay isang paraan upang masugpo ang kriminalidad. Pag may trabaho, mababa ang kriminalidad. At dito, ating naiugnay ang komunidad at ang kapulisan upang maging aktibo para sa kaunlaran ng ating bansa. Mabuhay ang Labor Day, mabuhay ang manggagawang Pilipino. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa May Center sa Quezon City, ako si Patrolman Edwin Baris, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Baris. Walang takas sa mga otoridad ang isang delivery rider na isa umanong high-value target matapos makumpiskahan ng mahigit 4 na milyong pisong halaga ng shabu sa Lucena City. Muling magbabalita dyan si Patrolwoman Sari Bernales. Sa kamay ng otoridad ang isang 31 anyos na lalaki na kinilalang si Charles matapos makuhanan ng tinatayang 4.59 milyon na halaga ng pinaghihinalaang shabu sa isang bypass operation sa barangay Ibabang Iyam, Lucena City noong gabi ng Mayo 1. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Ryan Hernandez, hepe ng Lucena City, nakuha mula sa sospek ang humigit kumulang 225 gramo ng droga na nakasilid sa 6 na plastic bag at isang sachet. Ang sospek na gumagamit umano ng kanyang trabaho bilang delivery rider ang ginawang front sa illegal na aktibidad. Tinagurian siyang high-value individual na posibleng may koneksyon sa isang sindikato ng droga.
Ayon sa pamunuan, ang tagumpay ng operasyon ay hindi lamang nasusukat sa dami ng nakumpiskang kontrabando, kundi sa dami ng buhay na nailigtas mula sa panganib ng iligal na droga. Kasunod nito, nananawagan ng kapulisan sa publiko na manatiling mapagmatsyag at huwag mag-atubiling iulat ang anumang kahina-hinalang aktibidad sa kanilang paligid. Binigyang din ng mga otoridad na ang kaligtasan ng komunidad ay nakasalalay sa pagkakaisa ng mga mamamayan at ng pulisya upang tuluyang maputol ang supply ng droga sa lalawigan. Sa ngayon, ang suspect ay nasa ilalim na ng kustudiya ng pulisya at naharap sa mabibigat na kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Opisyal ng nanumpa bilang bagong mga kadete ng Philippine National Police Academy ang 394 na individual na kabilang sa Class of 2030 sa isang seremonya na sumisimbolo sa kanilang pagsisimula ng mahigpit na pagsasanay para sa serbisyo publiko. Nakatutok dyan si Patrolwoman Rosemary Rapiz. Ang oath-taking at reception rites ng PNPA Class of 2030 sa Brigadier General Mariano N. Castañeda, Silang Cavite. Itong nakaraang unang araw ng Mayo ng kasalukuyang taon. Sa panguna ni Acting Director Police Brigadier General Rodrigo Aymaranan, kung saan may kabuuang 394 aspiring cadets na binubuo ng 311 na lalaki at 83 na babae ang opisyal na numpa bilang bagong henerasyon ng mga lingkod bayan. Sinimula ng aktibidad sa pamamagitan ng parent orientation kung saan ipinaliwanag sa mga magulang ang kabuuang proseso ng pagsasanay, disiplina at buhay akademya na tatahakin ng kanilang mga anak bilang mga kadete. Tinalakay rin ang mga patakaran at programang ipinatutupad upang matiyak ang kaligtasan, kapakanan at ganap na paghubog sa kakayahan at karakter ng mga magiging opisyal ng bansa. Sinundan ito ng isang open forum kung saan direktang nasagot ng mga opisyal ng PNPA ang mga katanungan at pangamba ng mga magulang. Binigyang diin ni Police Brigadier General Rodrigo Aymaranan sa kanyang mensahe ang matibay na paninindigan ng Philippine National Police Academy na tuluyang wakasan at supuin ang anumang anyo ng maltreatment at hazing sa loob ng akademya. Kaugnay nito, mahigpit na ipinatutupad ang zero tolerance policy laban sa anumang uri ng pang-aabuso alinsunod sa mga direktiba ng nakakataas na pamunuan. As your acting director of the Philippine National Police Academy, I commit to you that as you pursue your dreams within this academy, zero tolerance for all forms of abuse, maltreatment, and hazing inside. Lagi niyong tatandaan, walang puwang ang karahasan dito. Kung sino man sa inyo ang lalabag, ay mananagot. And that is my solemn promise to all the parents and loved ones of these new cadets. Labis na kagalakan at pagmamalaki ng mga magulang at mga mahal sa buhay ng mga kadete matapos matupad ang matagal na pinapangarap ng kanilang mga anak na maging bahagi ng akademya. Honestly, magkahalo pong saya, lungkot at pag-aalala. Kasi syempre, sa anak namin, only boy kasi siya, pero yung mga pag-aalala at pagkabahala namin napalitan po ng tuwa kasi narinig namin yung director, nag-assure sa aming mga parents na hindi masasaktan yung mga anak namin. So, kahit pa paano kampante po kami. Formal nang tinanggap ang PNPA Class of 2030 bilang bahagi ng Corps of Cadets, hudyat ng kanilang pagsisimula sa isang makabuluhan at mapanghamong paglalakbay bilang mga tagapangalaga ng batas at kaayusan sa bansa. Mula dito sa Philippine National Police Academy, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Rosemary Rapiz, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At ito ang... Maraming salamat, Patrolwoman Rapiz.
Nakisang Philippine National Police sa isinagawang medical mission ng GMA Kapuso Foundation sa pamamagitan ng pangunan ng PNP Dance Team sa dance fitness activity bilang bahagi ng health and wellness program ng aktibidad. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Resali Umalay. Sigla at makabuluhang dance fitness activity ang isinagawa ng Philippine National Police Dance Team bilang bahagi ng medical mission ng GMA Kapuso Foundation kaugnay ng pagdiriwang ng Hypertension Awareness Month ngayong Mayo. Ganap na alas 8 ng umaga, Mayo 2 taong kasalukuyan ng pangunahan ng PNP Dance Team sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Colonel Luis E. Gisik, Chief ng Community Affairs and Development Division. Idinaos ito sa Evergotesco Mall, Atrium Lower Ground Floor sa Commonwealth, Quezon City. Bahagi ng programa ang palistahan na nag-aalok ng libreng konsultasyon at screening para sa may hypertension at diabetes. Partikular para sa mga edad 35 pataas at sa mga nakararanas ng sintomas tulad ng sakit ng ulo, pagkahilo, pananakit ng dibdib at madaling pagkapagod. Bukod sa libreng serbisyong medikal, tampok din sa Zumba session kung saan aktibong nakiisa ang mga kalahok. Nagkaroon din ng mga libreng pagkain, giveaways at iba't ibang premyo para sa mga dumalo matapos ang mga aktibidad tulad ng check-ups at health lectures. Layunin ng nasabing medical mission na mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa hypertension at mahikayat ang mamamayan na pangalagaan ang kanilang kalusugan sa pamamagitan ng regular na ehersisyo at konsultasyon. Patuloy namang sinusuportahan ng PNP ang mga ganitong inisyatibo na naglalayong mapalapit sa komunidad at maisulong ang kalusugan at kapakanan ng bawat mamamayan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula sa Police News Network, ako po si Patrolwoman Resali Umalay, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago po tayo magtapos, nais ko pong batiin ng aming buting direktor ng PNP ACG, Police Major General Wilson Casil Asueta para sa kanyang well-deserved promotion. Congratulations po, sir. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow, and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lamang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa panguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolwoman Mary Grace Artizuela mula sa PNP Anti-Cybercrime Group. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.